Pinaigting ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kampanya nito kontra terorismo. Ang misyon, pilayin umano ang mga bandidong grupo sa Mindanao sa loob ng 6 na buwan. Dahil dito, 51 batalyon ng militar ang nakatalaga ngayon sa Western at Central Mindanao. Ito po ang pinakamalaki raw na deployment of troops sa ating kasaysayan. At kaugnay po nito at iba pang issue, makakapanayam natin dito sa studio si Colonel Edgard Arevalo, ang Public Affairs Chief ng AFP. Good morning po, Colonel. Magandang umaga sa iyo, Kara, at sa ating mga televiewers, magandang umaga po. Okay, 51 battalions. Para sa mga hindi nakakaalam na ating mga manonood, gaano ba karaming sundalo ang ibig sabihin ng 51 battalions? What is 1 battalion? Actually, 1 battalion is comprised of around, ideally, it's supposed to be 500. Pero sa present setup ngayon, around 300 lamang ang ating personnel. 300 times 51. So mga malaki-laki yun, mga 15,000 or more. Yes, but ang 51 na yun, kailangan nating linawin kasi parang naging impression, yung buong 51, lahat nakabuhos against the Abu Sayyaf group. That's not the case. Yung 51 battalions na yun, which by the way is not comprised only of maneuver battalions. When we say maneuver battalions, yung lahat yung nag-ooperate, gumagalaw. Kasama na sa 51 battalions dito yung mga support battalions natin. Logistics, artillery, field support, and all other assets na nagmumula sa ibang branches of service to comprise 51. Pero medyo nakakalula yung ganun karami, 15,000 na. Yes, but the reason being, malaki na rin kasi ang malawak na rin ang deployment na pinag-uusapan natin. But if we're going to look at Sulu area, kung nasa ng Abu Sayyaf, for example, like Basilan, Sulu, and some the fringes of Tawi-Tawi, hindi yung buong 51 nandoon. So we have sufficiently numbered battalions there for us to be able to shore up our campaign against the Abu Sayyaf. Okay. Pero, so, 51 battalions is a big number. Yes, that's correct. To counter terrorism. Gaano ba kalaki na ngayon yung mga grupo ng mga terorista? Well, ang tinuturing nating bahagi ng mga terrorist group ay ang Abu Sayyaf group, ang Maute, ang Ansar al-Khilafa Philippines. Gaano ba kalaki yung puwersa nitong mga ito, sir? Hindi sila ganoon kalaki. Subalit ang nagpapalaki at nagpapakomplicate ng situation ay yung kanilang mga supporters and sympathizers na wala tayong eksaktong bilang. Sapagkat pag sinabi nating supporters and sympathizers, they are among the people, they are within the community. They provide assistance, they provide a hiding place. Lahat ng ito na kailangan nating i-factor in our combat against the Abu Sayyaf. Nonetheless, Kara, with the ascent of General Anyo as the new Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. And timely, pagpasok niya, ma-implement din natin itong DSSP Kapayapaan or Development Security Support Plan Kapayapaan. Oplan Kapayapaan. Yes, or you can call it Oplan Kapayapaan. Ay nagbigay siya ng time frame na 6 months initially. 6 months para ubusin at lipulin ang grupong Abu Sayyaf, lalong-lalo na ang mga teroristang grupo na nag-ooperate sa bahaging yan ng Mindanao. With that given period of 6 months, titingnan natin, ano ba ang well, actually, in the past year, nagkaroon tayo ng first 6-month period and then another 6-month period time ni General Visaya when he was the Chief of Staff. So yung period na yun, nagkaroon tayo ng assessment. Tinignan natin kung ano mga kailangan natin gawin. And this we are going to implement ngayon sa susunod na 6 na buwan kung saan sinabi ni General Anyo that we will defeat and neutralize the Abu Sayyaf members. Alam naman natin na matagal nang nakikipagbakbakan ng AFP dito sa mga terrorist groups na ito and it took them years, ang tagal bago ito talaga tuluyang malipol. Tapos ngayon sasabihin, in 6 months. So, anong may expect natin dito with such a massive deployment of troops, 51 battalions, tapos pagkatapos within 6 months, siguro talagang yun ang tumatakbo sa isip ng mga tao, talagang matinding bakbakan ang mangyayari dito. Ang sinasabi natin, yung 6-month period is a period na magkakaroon tayo ng massive operation and then magkakaroon tayo ng assessment thereafter and then we will make necessary adjustments for the next period. Kasi lahat naman ng plano kailangan may time frame tayo din, kailangan time bound yan. Now,
Pag sinabi nating 6 months period, hindi ibig sabihin na pagtapos ng 6 months period, tapos o hindi, ihinto na natin. That's not the case. But in order to assuage the fear ng ating mga kababayan tungkol sa sinasabing massive operation, ito ay focused military operations, Kara. Hindi ito yung tipo na no man's land, na maghuhulog ka lang ng kanyon, maghuhulog ka ng bomba, magpapaputok ka ng kanyon, just anywhere. Ito ay focused military operation, intelligence-driven, and we have focused areas. What makes it complicated, Kara, among other things na nabanggit ko kanina, like yung supporters and sympathizers, yung tinatawag nating mastery na lang ng terrain. Well, necessarily this has a toll and this has to be factored sa ating conduct ng operations. And besides, tinitingnan din natin, Kara, ang non-lethal or non-combat approaches. Sapagkat itong mga sumasama sa Abu Sayyaf Group, hindi naman lahat ito sumasama dahil they are there for a cause. They are driven by and motivated by money. Yung iba rito sumasama dahil nakakakita sila ng madaling pagkakakita ng pera dahil sa kawalan nila ng pagkakakita o hanap buhay. Ito ang isa sa mga approaches na sinasabi natin na na sinusundan natin upang i-empower natin ang ating mga local governments para sila ang maghatid ng hanap buhay, alternatibong pagkakakitaan sa kanilang mga constituents upang ito ay hindi mahikayat na sumama sa mga bandidong grupo. Okay. When you say massive operation, ang unang iniisip ng mga tao, paano yung mga communities kung saan nag-ooperate itong mga terrorist groups na ito? Paano natin make sure na walang mga inosente na maaapektuhan dito, lalo na kung massive ang operation at ganito ka-complex yung sitwasyon na sinasabi ninyo, yung terrorist group maaaring maliit, pero ang suporta niya sa community ay malaki. Yes. So that's a very good question, ano? Kaya sinabi ko kanina, it's intelligence driven. Ibig sabihin, i-identify natin mismo yung mga tao, komunidad, kung saan sila nanduroon. And then what we're going to do is to isolate them from their mass-based support. At then kung kailanganin nating mag-conduct ng operasyon, ito when we say massive, we only mean we are going to employ the assets of the armed forces. We have the air assets, we are our naval assets, and we have the army. And intelligence is very important. When we say focused, we mean surgical. Hindi tayo, kumbaga sa tao, kung mag-oopera tayo, kung may diferensya lamang yung puso, sa puso lang tayo nakafocus. Hindi natin gagalawin yung buong katawan ng tao. So, masasabi niyo that this will not entail yung evacuating communities from... It may necessarily entail ng dislocation or displacement ng tao. But even then, factored pa rin yan, Kara. Kasama sa planning considerations natin yan. That's why we need and we are exhorting support from local government upang kanila namang kalingain at tingnan yung mga madidisplace. And as a matter of fact, yan ang nangyayari ngayon sa Sulu. Okay. Nung nabasa ko yung Oplan Kapayapaan, basically, ang sinasabi dito, this is going to be a holistic approach towards peace. So, merong security, merong good governance, at meron ding development aspect. Medyo may disconnect yung ibang mga tao dyan na sinasabi, posible bang magkaroon ng development sa isang lugar kung patuloy yung bakbakan na gagawin at massive operation pa? Yes. Ang initial notion kasi natin is hindi magkakaroon ng development hanggang walang seguridad. That's an initial notion. But studies show na kailangang magkaroon din ng development magkaroon ng seguridad. Classic example, or ito amplify this matter, is kung ang mga tao kaya lumalaban sa pamahalaan, kaya nagre-rebelde, ay kawalan ng hanap buhay, kawalan ng kaunlaran sa kanilang lugar, which is the common cravings of people nowadays. So kailangan isabay natin. So kayang pagsabayin yun, development projects at bakbakan? Exactly. Kaya nga nandito itong tinatawag naming Oplan, as you were calling, Oplan Kapayapaan. This is going to be an interplay of good governance, of security and development. At ang interplay ng tatlong yan will lead to a nation, good nationhood. Okay? National well-being. Ang seguridad ay ang gusto nating ipaliwanag sa pamamagitan nito. Unang-una, ang isa pang aspeto nito, ang kapayapaan, ito ay naka-align sa kasalukuyang pamahalaan. Lalong-lalo na sa kanyang drive against corruption, sa kanyang drive against terrorism, and drive against illegal drugs, proliferation of illegal drugs. Totoo po ba yun, sir, na kasi sinabi ni Pangulong Duterte na may ilang terrorist groups daw na may connection din sa droga? Yes. Have you verified this? Yes, we have verified that. Sa mga ibang kampo ng Abu Sayyaf na nakubkob ng ating mga kasundaluhan, nakikita natin that they have drug paraphernalias there. As a matter of fact,
in the prior years, may mga operation tayong kinakandak nung sa tinatawag nating Abu Sayyaf flares, may mga tanim sila na marijuana. Talaga, And not only that, we have reasons to believe and we have evidence to show na ang karamihan sa mga nakakalaban ng ating mga sundalo, that's why they were that bold, they were that daring, at kaya nilang pumugot ng ulo kahit patay na yung ating sundalo is because they are under the influence of illegal drugs. So ganyan ka-pervasive ang ating suliranin sa illegal drugs na tinutulungan ng ating kasundaluhan ang ating pamahalaan na talunin at tukdin ang tungkulin yan. Isa sa mga nagpapakomplicate nitong itong counterterrorism ay yung ugnayan ng mga grupo lalo na sa Mindanao na towards peace naman, na willing makipag-usap sa gobyerno katulad ng MILF, ng MNLF. Ito willing makipag-usap ng kapayapaan sa gobyerno, pero meron silang mga links pa rin doon sa mga ayaw naman makipag-usap ng kapayapaan. That goes well researched on your part, Cara. Sa totoo lang, among other complications talaga yung blood relations. But kailangan nating ipaunawa sa ating mga kababayan kung alin ang masigit nating pahalagahan. Is it going to be blood relations alone? Sapagkat kung blood relations din lamang ang kanilang magiging basihan ng pagtulong at pagsuporta, unawain natin when it comes to illegal improvised explosive devices na pwedeng pasabugin, even their relatives could just be victims of improvised explosive devices na pinapaputok ng mga teroristang grupong ito. So kailangang maunawaan nila, tigit nilang maramdaman na sila ay biktima rin, na sila at ang kanilang mahal sa buhay ay maaaring maging biktima rin. At kaya yan in 6 months, sir? Hindi natin sinasabing, hindi natin, intelligence. We can get together with the support of local government. Kaya po napakahalaga ng local government dito. That's why you were saying sa Oplan Kapayapaan, kasama na po rito ang pagpapaliwanag sa ating mga kababayan na kailangan po ang tulong ng ating mga kababayan, ng ating local government upang ang seguridad na ginagawa at tinatrabaho ng inyong Armed Forces of the Philippines ay may sakatuparan natin. Okay, moving on to another issue. Alam naman po natin na the President is pagdating sa foreign policy, sabi niya independent foreign policy, at nakikita rin natin na nagkakaroon ng, kumbaga, shifting of alliances. Dati, talagang sa Amerika, tayo more inclined. Ngayon, nakikipagkaibigan na, bukas na tayo sa China at sa Russia. In fact, pumunta pa nga dito yung ilang opisyal ng Russia at yung kanilang barkong pandigma. Paano ang magiging epekto nito sa AFP? Alam naman natin may visiting forces agreement tayo, pero gusto na itong ipa-terminate. At alam natin marami sa mga kasundaluhan natin ay US trained. Talagang ang military strategies natin sa US. Paano magiging epekto nito sa AFP, sir? Unang-una, ang gusto nating maunawaan nating mga kababayan, medyo napansin lang yan during the time of President Duterte. Pero even before the term of President Duterte, we have already been allying with other countries. Ang Pakistan, ang India, ang Brunei, bumibisita na po yan sa ating bansa. I'm referring particularly sa ating Navy, sapagkat may mga Navy-to-Navy engagements na tayo. Ganun din po ang Army. Now, parang na-highlight lamang po ito during the term of President Duterte because parang naging napaka-stark yung kanyang and abrupt yung seemingly abrupt yung kanyang shift na tinatawag natin. But actually, sinabi na rin po ng ating Secretary of National Defense, Secretary Lorenzana, na even if we're going to have exercises or we are at least looking at the possibility of exercises with these countries, hindi naman natin ite-terminate o tatanggalin yung ating visiting forces agreement with the United States. Ano po bang magpapatuloy pa rin po ano po bang magiging epekto sa ating AFP kung tuluyang kumalas tayo sa Amerika sa larangan ng military? I think that at this point that is hypothetical, na hindi natin dapat mapag-usapan pa kaagad sa ngayon. But suffice it to say na mahalaga na makipag-train din tayo sa ibang mga bansa. Maunawaan natin yung kanilang doktrina, and at the same time, sila naman maunawaan din natin nila ang ating conduct ng ating operations, ang ating doctrines. We have to look at our own techniques, tactics, and procedure and look at it with regard to the bigger perspective. Pero kaya ba ng Pilipinas na totally kumalas sa Amerika? Well, as I was saying, yan ay sa ngayon ay hypothetical pa lang. And we are not, at sinabi naman ng malinaw, we are not severing ties
with With the the Americans. US. So I think that's a non-issue already. Okay. Pero ang napakahalagang punto na gusto nating i-emphasize dito ay magiging mahalaga para sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas ang makipag-train tayo. With other countries. Train tayo sa ibang bansa, gaya ng Hapon at iba pang mga bansa sapagkat unang-una, sa larangan na lamang ng counter-terrorism, anti-piracy, humanitarian assistance and disaster response, I think this knows no boundaries. Correct. Lahat ng bansa na pwede tayo magkatulong-tulong at sa panahon ng kagipitan at pangailangan, napakahalaga ng interoperability na ang kanilang doctrines ay kaya nating isabay, lalong-lalo sa HADR. Our communications facility should be able to really communicate and talk. Kung hindi natin ito gagawin through these exchanges, baka pag dumating ang mga pangangailangan na ito, piracy, terrorism, At lagi HADR, laging nandyan, the new normal as they say, baka hindi tayo maka-operate ng sabay sa kanila. So ang madi-deprive ay ang benepisyo na pwedeng madala sa ating mga At kababayan. lagi namang mas mahalaga na maging bukas tayo sa Exactly. lahat ng iba't ibang pagpalitan ng kaalaman. Exactly. At dapat talaga ang ating bansa ay lumalabas sa ating mga shorelines, sa ating mga karagatan upang masigit tayong makilala na isang bansang Pilipinas na meron ding kakayahan. In terms of armed forces. On a lighter note, sir, or on a different matter naman, kasi alam naman natin everybody's preparing for the Miss Universe pageant. Pati ba ang AFP ay kasama dito sa paglalatag ng seguridad para sa Miss Universe pageant and also the upcoming ASEAN Summit? Yes, Cara. As a matter of fact, we are actively participating with the Philippine National Police. Although we are in the support role in a way, but ang atin pong armed forces ay handa, kagaya ng ating ginawang pagtulong sa Philippine National Police sa nagdaang translasyon. Meron bang mga banta na nare-receive kayo or wala naman po? As you were saying, Cara, up to now, wala tayong direktang threat na nare-receive or na monitor that targets the Miss Universe pageant at ito pong darating na ASEAN Summit. Well, that's good news. Be that as it may, sinasabi po natin, we are not being complacent. We are not going to let our guards down. Ang atin pong default sa Armed Forces of the Philippines, whether there is a direct threat or not, we always prepare for it and ensure na ang atin pong mga kababayan ay tahimik na makapagdiriwang or paparticipate sa Miss Universe at ang ating bansa, which will be put to spotlight once more. Lalong-lalo na sa ASEAN Summit ay masisiguro na po may daraos ng tahimik, tagumpay at mapayapa. Well, good luck po, sir. At maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you very much, Colonel Edgard Arevalo, ang Public Affairs Chief ng Armed Forces of the Philippines. Thank you, sir, for your time. Salamat po.